Hello mga amigo, mga amiga, gwapo, gwapa. Ito, bibigay ko sa inyo ngayon. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Binigay niya sa akin ito. At may pangitain din akong ibibigay dito. Nasa ano ako? Pahayag 12. Pahayag 12. Ang babae at ang dragon. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin. Bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa at sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkatapos nito ay sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay, sapagkat magalak kayo, kalangitan, at lahat ng natinirahan dyan. Subalit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Dahil dito ang ahas ay nagbuga ng tubig na animoy ilog upang tangayin ang babae. Datapat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon, kaya't naligtas ang babae sa galit ng dragon. Binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nanatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus, at tumayo sa dalampasigan ang dragon. Yan po. Amen po. Yun ang tapos ko yung 12. Dito ako dinala kasi yung binigay na pangitain sa akin. Ito yung, kumbaga,
sa pamamagitan ng puting ulap, yun ang nagpakita yung Panginoon, ganon, ulap. Tapos, inano niya ang babae at ang dragon. Tapos, may pinakita siyang imahe na puti. Dragon at saka yung babae, yung mga nakikita natin dyan sa social media na mga, dragon, tapos may babae sa baba. Dito sa left side ko. Yun ang mga pinakita niya. Tapos puti, mga ulap formation ng dragon at saka yung babae, saka yung Panginoon nagsasalita tungkol dito sa babae at ang dragon. Puting-puti siya sa ulap. Tandaan natin tong mga nakasulat dito. Ito, tingnan mo dito sa 12, ulitin ko to ha. Kaya't magalak kayo. Nag-react yung Holy Spirit ko. Kaya't magalak kayo, kalangitan at lahat ng naninirahan dyan. Subalit, kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalapis sa kanya. Dito sa atin, sa lupa at sa dagat, babagsak ang puot ng dyablo. Ang puot ng dyablo ay babagsak sa inyo sa lupa at dagat. Kaya, tandaan natin to. Ito, kasi pag naligtas na ng Panginoon yung mga nasa Kanya, ay di magalak nga sila. Kaya yung mga naiwan sa lupa at dagat, yun, ang sasagip sa kapuutan ng dyablo dahil alam niyang konting panahon na lang. Kaya naghahasik na siya ng lagim sa lupa at sa dagat. Kaya tandaan natin to. Nag-react yung Holy Spirit ko dito. Nag-react talaga siya dito. Kaya kalagim-lagim talaga ang kasasapitin natin nandito sa lupa. Kaya pag hindi tayo nanatili sa Panginoon at dumating siya bigla tapos iniligtas niya tayo, o di papalangit na tayo. Ang maiiwan dito sa lupa at dagat, tayo ang lalasap ng kapaitan ng dyablo. Tayong lahat, yung mga natitira dito sa lupa, kung tayo'y hindi maligtas. Kaya kailangan ngayon pa lang tanggapin na natin ang Panginoon, ihanda na natin ang ating sarili, maghanda na tayong tanggapin ng Panginoon dahil pag dumating tong pagkakataon na ito, kalagim, manirirahan dyan. Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo babagsak sa inyo. Kasi nga, babagsak talaga sa ating lahat. Kaya sana lang magbago na tayo para lahat tayo maligtas. Pag naiwan tayo dito sa lupa, sa dagat, ay darating ang panahon tayong lahat ang makakaanin ng puot ng dyablo. Kaya tandaan natin to. Tandaan natin yung mga ng Panginoon, pangangaral sa atin ni Jesus. Kaya binigyan niya tayo ng mga sulat para sa ating lahat, para tandaan natin at sa buhay natin at lumaya tayo sa mga kasamaan dahil yung mga gawain ng mga kasamaan, at huwag na tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan sa pagsunod sa mga kaugalian ng Diyos-Diyusan. Marami kasing kaugalian na gawain ng mga Diyos-Diyusan, kaya huwag nating sundin. Kaya malalasap natin ang kalagim-lagim na kapuot ng dyablo sa atin kung hindi tayo magbago, may iwan talaga tayo dito sa mundo. Pagka nangyari ito, lahat ng to, huwag naman sana magbago tayong lahat. Magbago tayo. Ito binigay sa akin ang pangitain ko, ang Panginoon nagsalita tungkol sa ang babae at ang dragon. Ulap. Pakita siya sa akin, ulap. Tapos, yung meron din siya pinakitang, dito sa left side ko, dragon, tapos puting ulap din, na may babae. Yun. Kaninang umaga.
Wala, sabi ko, wala, kinausap ako ng Panginoon, gabi kong ganun. Nagsalita siya ito binigay niyang kaya dito niya ako dinala. Kaya tandaan natin tong mga pangaral sa atin ng Panginoon. Pag hindi tayo magbago at biglang dumating ang Panginoon, sagipin niya tayo sa isang kisap mata. Di ba? Kaya magalak ang nasa kalangitan kasi dadalhin tayo sa taas Kaya yung maiwan dito sa lupa, yun ang makakalasap ng kapaitan ng dyablo at ihahagis niya sa ating lahat. Niya sa ating lahat. Ibabagsak sa inyo. Nakasulat Matinding puot ng dyablo ay ibabagsak sa inyo. Kasi alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Kaya ipangaral natin tong lahat para ang lahat makapakinig at ma-aware sila at magbago sila habang hindi pa dumating yung pagliligtas ng Panginoon sa atin. Dahil pag biglang dumating, alam naman natin, biglang pagdating ng Panginoon, hindi hindi nagsasabi ng, darating na ako. Hindi, bigla. Kaya tayo, ngayon pa lang, tanggapin na natin ang Panginoon para sa pagligtas niya, kasama tayo. Iangat lahat, diba? Ganyan lang. Kung ayaw nyo naman, nasa sa inyo pa rin. Dalawa lang pagpipilian natin. Ang tama at mali. Nasa sa inyo pa rin yan. Dahil ang pagsunod sa Panginoon at ang pagtitiis natin hanggang sa pagdating niya ay may kapayapaan, may kagalakan, may kapahingahan. Walang idudulot na kapaghatian, walang idudulot. Meron naman pero hindi yung ganun at idulog mo lang sa kanya lagi ang lahat. Dahil yan naman ay kailangan natin. Idulog natin sa Panginoon ang lahat nating mga problema ba yan, kung ano man yan, mga pighati. Kaya kailangan nating magbago. Baguhin na natin. Tingnan mo yung kay Noe, matagal na siya, ilang taon siyang tapos taon ba yun? Hindi talaga naniniwala ang mga tao. Ito, ang gusto ng Panginoon, tayong lahat magbago at tanggapin natin siya para biglang dating niya, maliligtas niya tayo. Diba? Tandaan nitong 12:12 nito sa pahayag. Basahin niyo po kung gusto nyong basahin niyo to ng husto. Ito lang yung kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat. Diba? Lupa at dagat. Meron din yung kasabihan dito tungkol sa dalawang halimaw sa lupa at dagat ba yun? Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko pa na Ito lang kasi binigay sa akin, tapos yung pangitain binigay sa akin. Nagsalita yung Panginoon tungkol sa ang babae at dragon. Sasalita siya, tapos bigla ako nagising. Nagulat ako. Nagsalita yung Panginoon. Yun, ito, binigay sa akin. Dito niya ako dinala. Kaya, sana lang po, kung hindi pa tayo gising, aware sa mga gawain natin araw-araw, tandaan natin, ang ililigtas ng Panginoon isa, bawat isa sa atin, at kung anong ginawa natin sa ating mga kapwa araw-araw, nalalaman niya ang lahat. Nasisiyasat niya ang bawat puso ng bawat tao. Alam niya kung anong niloloob natin, kung ano ang mga nakatago o nakaukit sa ating mga isip at puso. Kung tayo ba'y mabuti o masama, di ba? Nababasa niya ang lahat. Kung hindi man niya nababasa, alam niya. Alam niya ang mga pamamaraan kung paano niya siyasatin ang bawat isa sa atin. Dahil siya lang ang tanging nakakaalam. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang ating Panginoong nag-iisa lamang. At huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Dahil ang mga Diyos-Diyusan ay walang kapakinabangan sa atin. Lalo na yung mga rebulto. Lalo na yung mga larawan. Matutulungan ka ba niyan pag bumaha? Matutulungan ka ba pag lumindol? Yayakapin ka ba niya? Hindi.
Walang magagawa ang mga yan dahil hindi sila kumikilos, hindi sila katulad natin. Tayo may pag-iisip. Binigyan niya tayo ng damdamin ng Panginoon para malaman natin kung ano ang sakit at hindi masakit. Ang pag-ibig o ang hindi umiibig, di ba? Pag umiibig tayo sa ating kapwa, ipahayag natin ang lahat ng to para malaman nila. Ma-aware sila, malaman nila ang tunay na katotohanan na panawagan ng Panginoon na isinulat niya sa atin lahat. Isinulat niya to para sa ating lahat para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating iwasan, ano dapat nating daanan. Nasa sa inyo pa rin ang pagpili dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Malaya tayong pumili. Gusto nyo bang sapitin to, ang puot ng dyablo, tayo ang lalasap sa takdang panahon? Ngayon pa lang, nag-umpisa na nga to nilalasap na natin, di ba? Ngayon pa lang. Kaya maraming naghihirap dahil gustong dumaan sa mabilisang paraan na hindi naman naayon. Anhin mo yung sobrang yaman mo. Ang daming mayayaman dyan. Ipamahagi nyo yan dahil marami namang pwedeng gawin dyan. Anhin nyo yan. Makailibing kayo kasama yung pera nyo, kasama ng kayamanan nyo. Biglang lumindol kasama, mapunta kayo sa ilalim ng lupa, kasama yung kayamanan nyo. Anong pakinabang mo doon? Wala. Ingat tayo lagi. At huwag tayo makalimot manalangin at ikwintas natin ang mga katuruan ng Panginoon, ang mga bunga ng espiritual ng Panginoon sa atin. Yung mga pag-uugali ng Panginoon, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili, yun, maging tapat tayo sa Panginoon. Tapat, totoo, tiwala at mananalig tayo sa Kanya lagi. Kung wala tayong mga ganong pag-uugali, mabilis tayong malinlang. Tandaan natin, ang panlilinlang ng dyablo ay mabilis din. Andyan lang siya, nag-aantabay para malusob niya tayo. Ang malusob niya ang ating kaisipan para malinlang tayo. Gusto niyo ba yun? Malinlang tayo sa mga maling gawain. Malinlang tayo sa simpleng paraan. Hindi natin alam na linlang na pala tayo. Kaya, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Gamitin natin yung awareness natin. At saka, ang mga budhi natin gamitin natin sa tama. Pag-isipan natin ng maigi. Kung ito ba'y kaaya-ayang gawin o hindi. Di ba? Nasa sa atin pa rin ang pagpili. Malaya tayong pumili. Kaya nga gusto niya ipahayag natin to para malaman ng lahat. Yung nasa tamang gulang, hanggang sa matanda, di ba? Lahat naman to pwede sa atin lahat. Siyempre, yung mga batang hindi nakakaunawa, kumbaga sa nakasulat dito, gatas pa ang kinakain. Pero yung kumakain na ng matigas, mga marunong na umunawa ng tama't mali, yun, pwede na yun sa kanila. Kaya dapat ipangaral natin ang lahat ng to para kung mahal natin ang ating mga kapwa, ating mga kababayan, ating karatigbayan, kung mahal natin, ipangaral natin ang lahat ng to. Dahil ito naman ay isinulat ng Panginoon para sa ating lahat. Kung hindi kayo naniniwala, wala tayong magagawa, wala akong magagawa. Kahit sabihin nilang, hanggang ngayon hindi ka pa tapos. Kaya nga, magpakailanman di ba? Magpakailanman. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Habang nandito tayo, matuto tayong magtiis at ipangaral ang mga ito. Habang may binibigay sa akin ng Panginoong papayag para sa atin lahat, ay bibigay ko sa inyo. So, wala, di ba? Kaya makinig tayo sa mga nangangaral na tinawag ng Panginoon para mangaral. Meron ding hindi tinawag ng Panginoon, kaya mag-ingat-ingat tayo. Tandaan natin, ang pagdating ng Panginoon, maraming kababalaghan ang mga nagpapakita. Lalo na ngayon dahil usong-uso ang social media. Sa social media pa lang, linlang ka na.
Malilinlang ka talaga dahil ang daming mga pantasya dyan, mga kung ano-anong pwedeng gawin nila. Kaya maniwala tayo. Kung tayo'y mayroon ng biyaya galing sa Panginoon, yung ating mga Holy Spirit, katulad sa akin, hingi tayo ng gabay sa Kanya, lagi araw-araw, kung ito ba'y totoo o hindi. Ito ba'y galing sa Panginoon o hindi, di ba? Yan, ipagsasanggunin natin ang lahat sa ating Panginoon para meron tayong gabay. Hindi tayo basta-basta malinlang. Yun lang mga gwapo-gwapa, migo-miga. At itong mensaheng ito ngayon ang binigay sa akin tungkol sa ang babae at ang dragon. Salamat po. God bless everyone. Amen nga pala. At saka naway bigyan tayo lagi ng kaligtasan, kapayapaan, pagmamahalan bawat isa sa atin sa buong mundo. Iligtas na tayo lahat sa anumang kapahamakan, kapayapaan. God bless everyone. Amen po. Salamat po muli.